Welcome, aspiring virtual assistant at welcome po sa ating YouTube channel. Dito po sa part 3, pag-uusapan natin ang VA professional branding. So ituturo ko po sa inyo kung paano po magmumukhang professional online kasi yan po ang unang tinitingnan ng mga clients. We will cover 3 important things today. Unang-una po, papaano gumawa ng professional email, papaano gumawa ng VA resume, at paano mag-set up ng inyong portfolio para sa mga sample works po ninyo. At meron pa po akong mga bonus na i-discuss po sa inyo. Kaya kung ready ka na, aspiring virtual assistant, let's go! Ayan, good afternoon po sa ating lahat ulit at dito na po tayo ngayon sa ating part 3. VA Professional Branding, Email Resume, and Portfolio Setup. So ito po ay isa sa mga free courses po natin na mapapanood po ninyo dito sa YouTube. Kung hindi nyo pa po napapanood ang ating part 1 at part 2, please panoorin po ninyo muna yon bago po ninyo panoorin itong part 3. So, thank you so much po ulit sa lahat ng sumusuporta po sa atin. And salamat po sa lahat po din ng mga nagsasubscribe. At please share po ninyo, i-like po ninyo ang ating mga YouTube videos. And mag-join po kayo dito sa ating mga iba pang social media platform. So, ngayon po, natatandaan nyo pa rin po ba ito? So, kung naalala nyo po ito, kailangan know your niche po muna. Nasa part 2 po yan. Panoorin nyo po yung part 2 at sana po ay nagamit po ninyo ang Google Documents na aking i-share para po mas ma-identify po ninyo ng tama ang inyong niche. Ngayon po, andito na tayo sa prepare your resume portfolio. And yung equipment po, na-discuss na rin po natin yan sa part 2. So, andito na po tayo ngayon sa part 2 ng VA journey natin. Ayan. So, unahin po natin ang definition po ng professional branding. So, ang professional branding po is how you present yourself as a virtual assistant through email, resume, and portfolio. It's your digital first impression po na ipapakita nyo po sa inyong mga kliyente kung gaano po kayo ka-organized, skilled, and ready to work. Okay po? So, andito naman po ang ating paggawa ng email. So, unahin na po natin ang email. Ano po? Kasi ito ang first impression ng client sa'yo. Hindi po yung email mo ay something like qtpie123@gmail.com or bossbaby@yahoo.com. Okay? Huwag po ninyong gagawin yan kasi po hindi po siya professional tingnan. So, ang example po na maganda ay pangalan po ninyo, tapos lagyan nyo po ng .va and then at Gmail. Ang example po dyan is zenithassistant@gmail. So, simple lang po, pero mas mukha po siyang organized at seryoso sa trabaho pag ganyan po ang inyong email. So, madali lang naman po gumawa ng email. So, pupunta lang po kayo sa mail.google.com po. And then, i-click nyo lang po yung create account for work or myself. And then, gumamit ng professional name format po, avoid ang nicknames o numbers po. Maglagay ng profile photo po na clear at smiling. Hindi selfie po sa labas ng jeep or hindi po selfie na kitang-kita na po ang inyong mga kaluluwa. Kailangan po, ang maganda pong sample niyan is yung naka-professional po talaga kayong damit at saka po maayos po yung inyong buhok and maayos po yung inyong itsura po doon po sa profile photo po ninyo. Then, iset up mo rin po ang recovery phone or email for security purposes. Remember po, ang email po ninyo is part po ng iyong professional image. Okay po? So, ngayon naman po, punta po tayo ngayon papaano naman po mag-create ng email signature. So, sa email signature po, marami na pong pwedeng gawin po dyan or gamitin po na mga pwede pong gumamit ng mga software application para po makagawa po kayo nito. So, madali lang naman din po ito. Pwede po kayong magpunta sa inyong Gmail. I-click po ninyo
ang settings and see all settings and then click signature tab, create new, then kailangan po maglagay po kayo doon ng inyong pagbate like best regards or pwede naman pong regards, tapos po yung inyong full name and then virtual assistant, yung mobile number mo, email address mo, and then yung address nyo po, and may mga software nga pong ginagamit para po mas mailagay nyo pa po doon ang inyong mga social media. Okay? Pwede po kayong magdagdag dyan ng picture nyo or pwede po kayong maglagay ng pinaka-logo po ninyo if meron po kayo. So, tip ko lang, kung gusto mo mas creative, gumamit ka ng Canva email signature, may ready-made designs po doon. Pero sabi ko nga po, meron din po tayong mga ginagamit na mga application o software para po mas maganda po na mas maganda po ang kalabasan ng inyong email signature. Okay? Ngayon naman po, pag-usapan naman po natin ang VA resume. So, ang VA resume naman po, ito po ang summary ng skills mo, experience, at education. Parang calling card mo sa client po ang inyong resume. Dapat simple, malinaw, at straight to the point po ang inyong resume. Ito po ang mga dapat po ninyong ilagay sa inyong resume. Name and contact info, and professional summary po. So, sa professional summary po, ang example niyan is like this: detail-oriented virtual assistant, specializing in admin and social media support, helping clients stay organized and productive. And then po, kailangan po ninyo ilagay yung inyong skills section. Ito po yung mga tipong email management, Canva, Trello, communication, data entry, at madami pa pong iba kung ano po yung inyong skills. And then, sa experience naman po, kahit volunteer work or project mo lang ang ilagay mo, okay lang po yan. Since na kayo po ay nagsisimula pa lang na aspiring virtual assistant. Pero po kayo, kung kayo ay merong corporate experience, pwede nyo pa rin naman po yan ilagay. So, sa education, training naman po, kung may VA courses or certificates po kayo, i-include nyo po yan. So, tools naman po na alam mo, kailangan po ilagay nyo po itong tools kasi po, importante po ito na malaman po ng inyong prospect or ng inyong magiging kliyente na alam mo ang mga tools na ito. Ang mga example po niyan, Google Workspace, ClickUp, Canva, ChatGPT, or Zoom. So, mga ganun po yung mga example po ng tools. Okay? So, ang aking tip lang po sa inyo, keep it one page po. Make it simple lang po. Kasi, alam niyo naman po, beginner ka pa. Pero as you go, mas dadami pa po yung experience nyo, pwede pong hanggang page 2. Pero wag naman pong gawin parang scrapbook na ha. So, use modern fonts po like Poppins or Open Sans or Arial. So, marami pa pong magandang professional po or modern na fonts po na pwedeng gamitin. Tapos, isave nyo po ito as PDF bago mo po isend. Bakit po ganon? Kasi po para hindi po ma-edit or mabura yung ibang bagay po doon sa inyong resume. Pwede po kayong gumamit ng Canva or Google Docs templates po. Marami na po yan dyan sa Canva at sa Google Docs. Okay? So, ang susunod naman po natin, how to create VA portfolio. Okay, so ito ang pinaka-importante sa mga clients ngayon kasi gusto nila makita what you can actually do. Kahit beginner ka pa, pwede kang gumawa ng mga sample work. Dapat po andito sa portfolio mo ang short bio, sino ka at ano ang niche mo. Number 2, list of services you offer. Number 3, tools you use. Okay, na-discuss na po natin yon. Samples, pwedeng social media post, samples ng email template, simple data sheet, before and after project screenshots. At ito po ang pinakamahalaga. Ito lang naman po ay kung meron ka na, no, testimonials po. Kung wala pa pong testimonials, okay lang po yan. Basta po ang importante, mailagay nyo po yung first 4 na area po ng inyong portfolio. So, tools na pwede mong gamitin, pwede po kayong gumawa sa Google Docs or Google Site. Free and easy din po yan. Canva, may portfolio templates na po yan. Notion, maganda for minimal layout, pero mas preferred ko pa rin po ang Canva o kaya ang Google Docs po. Okay? Kapag tapos na, isave nyo po ito as PDF para mas mai-attach sa proposal mo. O kaya naman po sa Canva, meron na pong pwede nyo pong i-share yung link
lang po. So, how to send professional email naman po tayo. So, last part, papaano mag-send ng professional email po. Madalas dito nagkakamali ang mga beginners. Kaya makinig po kayong mabuti dito. Dapat malinaw, polite, at direct po ang inyong email. So, ang subject po dapat, lagi pong may subject ang inyong email. Ang example po, application for virtual assistant role. And then yung name po ninyo. Tapos yung pinaka-email body po ninyo, lalagay nyo, hi. And then yung name po ng client nyo. Hindi naman po sila nagre-required na maglagay ng miss, ma'am, sir. First name lang po, okay na po yun. Tapos sabihin nyo lang, good day, my name is, pangalan mo, and I'm a virtual assistant specializing in. Pwede nyo pong ilagay yung niche nyo. Pwede pong sabihin nyo admin VA or social media VA. So, sasabihin mo lang, I came across your post and I'm confident I can help you with. Pwede po kayong maglagay ng specific po na task na base po dun sa post niya na nakita po ninyo. Ayan, so ayan po yung mga sample, yung iba pa pong details. And syempre po, yung ating email signature, kaya po importante na may email signature kayo para mas madali po kayong makontak nang sesendan nyo po ng email. Okay, so bago po ninyo i-send, bago nyo po i-send ang inyong email, kailangan po i-check nyo po muna, i-proofread po muna ninyo bago po ninyo i-send. Huwag po gumamit ng mga emoji o mga slang like yung mga happy face po, tapos yung mga LOL, huwag po kayong gagamit nun. At lagi po ninyong maging polite and professional. Keep it simple lang po ang inyong mga email. Okay? So, eto naman po ang ating susunod. Payment, contract, salary rate, payment frequency, and working hours. Okay po? So, may iba't ibang klase po ng mga payment method po na ginagamit ang mga bawat kliyente. Meron pong PayPal, Payoneer, Western Union, TransferWise, WorldRemit, o kaya po yung direct bank transfer. Kagaya po nung sa akin is direct bank transfer po ang ginagawa ni client sa akin kasi po yan po ang mas madali sa kanila at mas maliit po ang bawas na pag nagsisend po sila ng pera sa akin. So, ang working hours naman po ay part-time or full-time. So, ako po ay full-time. So, ang part-time po usually it's like 20 hours a week lamang po. Ang full-time naman po ay usually 40 hours a week. So, fixed or flexi. So, ito naman po yung, ang oras po ba ninyo sa kanila is like, flexible. Anytime, basta makabuo ka ng 8 hours kung full-time ka. Or anytime, basta makabuo ka ng 4 hours. Meron naman pong mga fix, ito po yung mga tipong pinagsisimula po sila sa time po ng country nila, like Australian time. Kung nandito ka sa Philippines, 6 a.m. po magsisimula yon. So, ano naman po yung mga klase ng contract? Ang klase ng mga contract po ay long term, short term, at meron din po yung tinatawag na project term po lang. Project-based term po is, ito po yung mga per project lang po ang kontrata ninyo. And sa short term naman po, ito po yung tipong 1 to 3 months lang, 1 to 6 months lang. Yung long term naman po, ito po ay yung tipong walang, walang halos expiry ang inyong contract kasi gusto nila long term contract ka sa kanila. So, sa salary naman po, meron din pong tinatawag na per project. So, fix lang po ang salary dito. Kung ano lang po yung project ninyo sa kanila, yun lang po yung babayaran nila. Kapag naman po per hour, doon po magbabase kung ilang oras po yung inyong na-consume lang po na pagtatrabaho sa kanila. So, ang payment frequency naman po natin, ang payment frequency po ay per week, per bi-weekly, and per month. So, may mga iba't iba pong klase ng kliyente. May mga kliyente po na per week nagbabayad, meron naman po every 2 weeks, and meron naman pong per month. Kagaya po nun sa akin, per month po ako binabayaran ng aking kliyente. So, ang next topic ko po ay VA Common Tasks and Benefits and Challenges of being a VA. So, abangan nyo po yan kasi po, didiscuss ko po dyan yung bawat task po ng isang VA. So, again po, thank you so much po sa inyong suporta. Please mag-join po kayo sa community natin, Aspiring VA Learning Community by Smarter VA. So, malapit na pong maganap ang ating free webinar at malapit na rin po nating i-offer ang ating
ating one-on-one tutorial, kaya abangan nyo po yun. Maraming salamat po ulit sa lahat ng sumusuporta, and please, wag po kayong mahiyang magtanong, mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, isasagutin ko po kayo agad doon. And right now po, meron na po tayong 5 tinatrial na turuan po na aspiring virtual assistant. So abangan nyo po yung ating one-on-one tutorial and ang ating webinar. Thank you so much! Bye!